Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-36 na kabanata ng Noli Me Tangere. Unang mga epekto. Sa kabanatang ito, makikita ang malalim na epekto ng mga pangyayari sa bahay ni Kapitan Tiago, lalo na kay Maria Clara. Napuno ng kalituhan at lungkot ang tahanan. Si Maria Clara ay tuloy-tuloy na umiiyak, at bagamat sinisikap aliwin ni Tia Isabel at Kandeng, hindi siya mapatahan. Pinagbawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Crisostomo Ibarra hanggat hindi mababawi ng mga pari ang pag-iskumulgado sa binata dahil sa ginawa nitong pananalakay kay Padre Damaso. Samantala, si Kapitan Tiago, abala sa paghahanda sa pagdating ng Kapatiran General, ay ipinatawag sa kumbento upang sundin ang kautusan ng mga pari. Ipinahayag niya sa kanyang pamilya ang matinding takot at pangamba. Ipinag-utos sa kanya ni Padre Damaso na putulin ang relasyon ni Maria Clara at Ibarra at kung hindi ay ipapataw sa kanya ang parusang espiritual at panlipunan. Dagdag pa rito, may utang siyang 50,000 piso kay Ibarra na kailangang bayaran kung itutuloy ang pagkikipaghiwalay sa dalaga. Napilitan si Kapitan Tiago na sundin ang kagustuhan ng mga pari kahit labis ang kanyang paghatid. Si Maria Clara ay labis na nagdaramdam sa sitwasyon. Bukod sa ekskomunyon ni Ibarra, kinatatakutan niya rin ang banta sa kaligtasan at katahimikan ng kanyang ama. Napunta siya sa ganitong kalagayan habang naghihinday sa pagdating ng Kapitan General. Lumuluhod sa harap ng larawan ng Birhen, naghanap ng pag-asa at ginhawa sa kanyang panalangin. Sa kabila ng kanyang kahinaan, ipinapakita niya ang katatagan ng kanyang pananalig at pagmamahal sa kanyang ama. Dumating ang ilang kaibigan ni Maria Clara at nais niyang makausap ng Kapatiran General. Sa tulong ni Tia Isabel at ng kanyang mga kaibigan, nagpasya si Maria Clara na magkunwaring may sakit at magpakitang handa sa pagtugtog at pagkanta upang hindi mapahiya ang kanyang ama. Pinakita ng kabanatang ito ang unang aspekto ng pangyayari iyon sa pamilya, ang matinding takot, lungkot at pag-aalala ni Maria Clara, pati na din ang moral at panlipunang pahirap sa kinaharap ni Kapitan Tiago dahil sa kapangyarihan ng simbahan. Sa kabuuan, ipinapakita ng kabanata ang kontradiksyon ng damdamin, ang pagmamahal at katapatan sa pamilya, pananalig sa Diyos, at ang takot sa kapangyarihan ng simbahan na nagdudulot ng mabibigat na pasanin sa mga anak at naglalarawan ng malalim na epekto ng katiwalian at kalupitan sa buhay ng mga inosenteng individual.